At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan tumululaway. Pati na rin natin mga kababayan, tumulo din ang laway sa ganda at Kurakotable fans. Hey, hey! Good morning mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino, lalo tigit sa aking mga kahanay sa 99.9% itsa puwera. Puwersa itsa puwera. Ano po? So, huwag na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Oh. Kami, ang makapangyarihang mga mamayan, soberanong mga mamayan Pilipino, yan po ang ating inukit sa konstitusyon. Matinding kapangyarihan ang ating pong inatang sa ating mga balikat. Hindi po ba? Pinaka makapangyarihan sa bayan. Oh, wala na pong iba pang kapangyarihan na kumbaga ay mas mataas pa sa kapangyarihan nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino. At syempre, yung kapangyarihan, may kaakibat na biblical pa man din. Biblical, ang matinding kapangyarihan ay meron din kaakibat na matinding responsibilidad. Ano po yung ating responsibilidad bilang may hawak ng kataas-taasang kapangyarihan sa bayan? Magtatag ng makatarungan at makataong lipunan. No? Ika nga sa Biblia, lahat ng pinagkakalooban ng matinding kapangyarihan, abay, may matindi ding kapalit. Ano naman ang ibig sabihin ng matinding kapalit na yun? Makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Biblical na naman po ito. Sapagkat tayo pong mga mamayan, tayo pong mga nilikha ng dakilang may kapal. Ano po? Ay binigyan niya ng utos. Be your brothers and sisters keeper. Maging mga tagapag-alaga po tayo ng ating mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, pasanin ninyo ang cross ng isa't isa. At paano po natin yan matutugunan ng bonggang-bongga ang utos na yan ng Panginoon? Yan po ating kikilatisin sa episode po na ito. Ano po? Kapit lamang kayo sa inyong kinaupuan. Ano po? Baka kayo ay biglang malaglag. Pambirang patiso. Sorry po. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement, at yung political arm po nito na Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ano po? Na bago ang lahat, pahirit po muna, pahirit po muna ng suporta. Dito po sa ating Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada kontra Corraco. Ano po? Malaking ambag na po ninyo pag-subscribe, pag-like at pag-share sa ating pong mga contents po dito. Sa ating mga ipinahahayag sa pagmumulat na ating pong ginagawa nang sa ganon, ay may matutunan ng ating pong mga kababayan, lalo tigit ating mga kahanay sa puwersa 99.9% sa pera nang sa ganon ay sumuporta po sa ating dakilat dalisay
na adhikain. No po? Juror Revolution, as in, empowering we, the sovereign but powerless Filipino people bilang juror sa hukumang patas ang duty ng hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Yan po ang ating juror revolution. No po? Hindi po gamit ay armas at bala, bagkos gamit ay ballpen lamang po at balota para iluklok po natin ang atin pong mga team juror advocates, mga candidates 2028. No po? So, ang kahindik-hindik po natin na tanong, nagmamakawa para ating itanong sa ating mga sarili. Paano nga ba natin gagampanan ang utos ng Panginoong Diyos to be our brothers and sisters keepers? At ano nga ba ang mga pangkalatang problema nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino na dapat po ay ating sinasagkaan, hinaharangan ng sibat. Siyempre, pamunayan na po dyan yung pong daluyong ng korupsyon. Sabi ng iba, tsunami ng korupsyon. Hindi na lang po tayo basta binabaha. Dinadaluyong na talaga tayo. Sino-tsunami na tayo ng mga salot na kurakot na hindi napapanagot dahil kontrolado po nila ang kabuktot na hukumang trial by palakasan na siya po ngayong uso sa bayan. Sa matagal na pong panahon, matagal na po tayong ginagago. Ito po ating mga kawatan, abusado, mamamatay tao, mga land grabber, mga pogo lord, mga drug lord, smuggling lord, na nagbabalat kayo mga politiko. Pambira po kayo sa partisan na po. So, sabi nga ng founder, sabi ng isang framers ng ating 1987 Constitution, ang tema daw po ng ating 1987 Constitution ay social justice. Ay, pambira. Social justice, tapos sa damakmak ang injustices, social injustices na tinatamo na natin. Ibig sabihin, mali po yung ginawa nila. Mali po yung, ang inilapag kasi nila ay pang diktadoryang saligang batas. Hindi pang demokrasya po ito. Yan po ang ating bibigyan. Bibigyan ng diin. Ipapaliwanag natin ng gusto. So, bakit at paano ba nangyayari ang mga ito? Yung mga social injustices. Siyempre, kawalan ng katarungan ang punot dulo. Di po ba? Kaya, pag sinabi mo social justice, basic needs, ang upangunahing pangangailangan po natin, pagkain, tapos siyempre, shelter, clothing, no? Kasama na dyan siyempre yung kabuhayan ng bawat Pilipino. Bubong sa ating pong mga uluhan, po, housing, kumbaga. At siyempre yung 4 freedoms of man. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want. Diyan po tayo may problema. No? Kulang-kulang ang kinikita ng sambayan ng ating mga kapwa Pilipino. Tayo. Po. At siyempre, freedom from fear. Takot tayo na bigla na lang ipapa-demolish po yung ating tinitirikan na ating mga bahay at sinasabi nila na mga professional squatter daw tayo. Pambira. Tayo nagmimiyari ng buong lupang hinirang tapos squatter. Pambira. Kaya meron tayong land use law para pambira. Bakit nawala ito? Daldal ako ng daldal dito. Tumigil na pala siya. Buti na lang yan tuloy-tuloy na yan. Okay. Duki! Balik tayo dito sa ating Wernayo. Yan, So, sana ba tayo? Bukod dun sa land grabbing, wala katiyakan Di ba? Yung ating mga karapatan, hindi rin nirerespeto. Yung ating Bill of Rights, laging niyuyurakan. Di ba?
bihira po kayo tapos meron pang tukhang. Diba? Kahit wala tayong kasalanan, pwede tayong kasuhan na mga inventong kaso, katulad ng ginawa na kay Laila de Lima, katulad ng ginawa na kay June Lozada, kina Major General Renato Miranda, Colonel Ariel Kirvin, General Daniel Lim, sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Ano po? Marami pang iba na nakukulong kahit na walang kasalanan, pinapatay kahit na walang kasalanan, na hindi dinadaan sa due process of law. Diba? Okay, pero, una, soberanong mga mamayang Pilipino po tayo. Napakaswerte po natin sa tutula. Diba? Alin, kung ikukumpara po tayo sa mga Chino, billion po sila, mahigit 1 billion mga Chino. Halos lahat sila. Halos lahat sila ay pinagkakaitan ng kanilang karapatan at wala po silang liwanag na nakikita sa kinabukasan. Ganon din po ang mga Russians. Ganon din yung mga Iranians, ang mga taga North Korea at marami po sa Africa na pinagkakaitan ng kanilang karapatan. So, kaya nga, ang sinasabi ko na mas maswerte po tayo sapagkat tayo po, bagaman huwad ang ating demokrasya pa rin. Diba? Huwad nga lang, At kahit pa paano, mayroon pa tayong karapatan na bumoto. Mayroon din tayong karapatan na magsalita. Yun nga lang, hindi naman pinakikinggan yung ating mga sinasabi. Pero pinakamatindi, pinagkait po sa atin ang karapatan na maging husgado, maging hurado, maging mga juror sa mga hukuman para lahat ng mga abusado, traidor at kawatan na kuno ay politician, agaran, himas, rehas. Pag tayo po ang mga nagdidesisyon, yan po ating kikilatisin ng todo-todo. Diyan naman po kayo. Kaya tayo inaalipin dahil kontrolado po nila hukumang trial by palakasan. So, isan po natin ang atin pong kilatisan sa fotokomentaryo para po malinaw na makikita ating lahat ang ating pong pinanggagalingan kung saan po natin hinuhugot. Saan ka na ba? Where na you? Ito ka na. Wala ka pa. Siya. Okay. So, what is the wrong with the Filipino people? Ito po. Ito. Saan po natin dito? FYI lamang po. Marami po ang hindi nakakaalam na ito. Sapagkat di naman po ito itinuturo sa ating pong Department of Justice. Diba? Yung maririnig niyo po sa inyong lingkod, Mr. Juror, Cruzada kontra Corakot, dito nyo lang yung madidinig. Sa ibang mga nangungumentaryo, wala ko kayong marinig, kundi kinukwento lang nila kung paano niyuyurakan natin mga karapatan, paano sinasalaula ang mga batas, paano ang diskarte nila para makapangurakot, pero never na nagpalapag sila ng tunay na solusyon sa korupsyon. Ang madalas lang po nilang sinasabi, iboto nyo si ganito dahil ito ay matinong tao, hindi ito mangungurakot. Pero, alam nyo po, sa Vatican man, talamak at laganap ang korupsyon, inuklukan na po yun ng mga kabanal-banalang mga tao, mga kardinal. Pero may korupsyon pa rin. So hindi po totoo yung sinasabi nila na ito hindi kurakot, ito iboto nyo. Walang garantiya po na kahit siya pinakamatinupang tao ay hindi siya mangungurakot pagka nasa pwesto sa harap ng katakot-takot na tukso. So ito, bago po tayo sinakop ng mga Kastila, yung ating lupang hiniran, uso na sa mga ninuno po natin noon, ang hukuman trial by jury of the Council of Elders. Yung pong mga nakakatanda sa bawat balangay, sila po ang nagmumungkahi kung ano yung gagawin batas. Teka muna.
from the top. Check that out, no, ha? Erase yung sinabi ko sila nagmumungkay. Well, usually ang nagmumungkahi po ay yung pong hari, yung dato. Sila ang nagkumikilatis at nag-aaproba. Although siyempre pwede din silang magmungkahi din ng kung ano yung matutupad na batas sa kanilang balangay. Ano po? And then, pagka may kaso, sila po ang nagdidesisyon. Yung trial by jury of the Council of Elders. Ano po? Yan po ang patas na hukuman noong mga araw pa. Noong panahon pa, wala pang Kastila rito sa ating bayang Magiliw. At malinaw, no, ha, na maganda naman ang, di po ba, matitino ang mga tao noon, mga ninuno po natin. Katunayan, yung mga Chinese traders, pagdaong ng kanila pong sasakyan dagat, doon po sa dalampasigan, kung saan man sila dumaong, yung kalakal po nila, usually, yung mga silk siguro, diba? Tapos itong mga plato, baso, banga, yung kanilang mga pamusong mga Chinese wares nung araw, ano po, lalagay lamang nila dun sa dalampasigan. Tapos iwanan na. Makaraan na ilang araw, babalikan po nila, naandun na, wala na pong kanila kalakal, pero may kapalit. Barter trade ang uso ng araw. Sa madaling salita, pinahalagan po ng ating mga ninuno, nung panahon pa, ang kaayusan, ang rule of law. At yan po ay dahil mananagot po silang tiyak, ha? May certainty of punishment pag sila po ay gumagawa ng kabulastugan dahil sa beauty ng hukuman trial by jury. Ito na ngayon. Asa na, ito na ngayon. Bigla siyang nawala. Bakit nawala siya? Aba, bumalik sa kanyang pinanggalingan. Ang atin pong, ayan ha. And so, makalipas po ang ilang panahon at sinako po ng mga Kastila ang ating lupang hinirang. So, anong ginawa po nila? Pinalitan po nila ang sistema ng hukuman. Real Audiencia di Manila. Opo. Kung saan, yung pong Governor General, siya na po ang Chief Executive, siya pa ang Chief Justice, siya din po ang pinuno ng Kongreso. Siya ang kumbaga sa panahon natin ngayon, siya yung presidente ng Senado at Speaker ng House of Representatives. Nung araw, di pa noon uso yung bicameral, so assembly. Assembly pa lang meron ng parliamentary form of government. So siya po yung Prime Minister din. Ang bihira, ano ha? Hindi, para mas klaro. Siya na ang Chief Executive, siya pa ang Chief Justice. Nakita niyo yun. At alam naman natin kung sino yung mga biktima. Sa kabuktutang trial by palakasan. Trial by palakasan po ito eh. Unang sa kasaysayan, of course, marami ng mga nabiktima na hindi masyadong kilala. Doon lang po sa mga kilalang biktima. Si Gat Jose Rizal, biktima ng hukuman trial by palakasan. Gat Andres Bonifacio din, biktima din ng hukuman trial by palakasan, although hindi sa kamay ng mga Kastila, hindi sa kamay ng mga taga Magdalo. Kapwa niya Katipunero. Ngayon, pumasok po yung Amerikano. Tinulungan tayo ng mga Amerikano dahil nagkamali ng stepping ang Espanya. Nagdeklara po sila ng giyera kontra United States of America dahil naasal sila sa na nangingialam. Nagsisimpatya doon po sa mga inaalipin nilang Cubans sa Cuba. So nagdeklara sila ng giyera. Di sabi ng giyera pa lang gusto mo ha? Sige. Binanatan yung Spanish Armada. Ang mga kahoy lang yung kanilang mga
barko de guerra eh. Ang sa Amerikano, ironclad. Bakal. So, bilis lang. Isang Amerikano walang namatay. Ang daming namatay na sa Spanish Armada. Anyway, kumbaga the rest, hindi pa the rest is history. Nagkaroon ng bilihan. Although sabi daw ng mga ilang historiador, nagkaroon lang daw ng murong-murong labanan sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga Spaniard, para lang palabasin na tumalo daw sa mga Spaniard ay mga Amerikano at hindi mga Pilipino. Karantataduhan ko yun. Bakit kamo? Anong armas meron ng mga Pilipino ng mga panahon yun? Meron nga sila mga baril na, pero yan ibigay ng mga kanok. Di ba? Pero hindi pa ganun kakadami. Ang talagang nakikipagbuno doon, mga Amerikano. Ito mga komunista, madalas magpapakalat ng mga peking balita eh. And then, ang Amerikano, nagbalitaktakan pa yung mga yan eh. Kasi ang popular na, kumbaga hindi naman daing at hinaing, kundi ang punto de vista, point of view ng mga Amerikano noon, na bitawan na lang ang Pilipinas. Kaya mo sila dyan. Total, naisalba na natin sila sa mga Kastila, pabayaan mo na sila. May kabilang kampo naman, although minority lang, sabi, kawawa naman sila. Siguro, kumbaga, ramdam nila, ang nararamdaman natin mga Pilipino, natin mga ninuno, dahil sila man ay dating kolonya ng Great Britain. And so, ang presidente nila noon, na si McKinley, biglang nagising isang araw. Kasi medyo kaliwat kanan yung bulong sa kanya. Umantong pa nga siya sa gabi-gabi pagdarasal para humingi ng guidance sa Panginoon. So isang araw nagising siya at pumasok sa isip niya ang mga posibilidad. Sabi niya, kung bibitawan ng Amerika sa panahon ngayon ng mga Pilipino, ano ang posibleng mangyari? Una, pwede silang civil war. Diba? Agawan ng power struggle. Diba? Yung mga grupo riyan, magpatayan. Kung pwede din, nabalikan sila ng Espanya at muling alipinin. Kung pwede din na yung ibang mga regional, mga colonial power na nandito sa ating region, ang isa sa kanila ang umalipin na naman sa atin. So sabi niya mukhang di maganda. Kaya bumupo sila ng kanilang opisyal na tindig sa Pilipinas at yan po yung Organic Act of 1902 kung saan ang opisyal po nilang tindig nga ay bigyan ng edukasyon ng mga Pilipino, hasain sa proseso ng demokrasya at gawaran ng kanilang kalayaan. At yun nga, at ano ba ang gusto mangyari ng mga Amerikano? Demokrasya ang umiiral sa bansa katulad ng kanilang demokrasya. At ano po ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya sa Amerika kung sa hinugot ng ating demokrasya? Ito po. Ang sabi ni Thomas Jefferson, one of the founding fathers, aking ipinagpapalagay na hukuman trial by jury pa lamang ang angkla na naisip ng tao upang irendahan ang gobyerno sa mga prinsipyo ng saligang batas. Hukuman trial by jury of the sovereign people. Simula pa po noon hanggang ngayon, yan po ang tabak at kalasag at tabak ng mga Amerikano laban sa mga abusado, traidor at kawatan sa kanilang gobyerno na tried, tested, and proven na for centuries. Ang siste, ito pong karapatan na to, hindi isinali nung framers ng 1935 Constitution dito po sa ating Bill of Rights. So ano po nangyari? Nung mawala ng kano, zona libre na po
sa kurakutan ng ating pong gobyerno. Nag-umpisa na. Hindi po magawa ng mga politiko nung araw, nung andito pa ang mga Amerikano, sapagkat anumang desisyon meron, no, ilapag ng ating Supreme Court sa Pilipinas, reviewable, no, sa United States Federal Supreme Court. Ano po? So hindi po sila maka-forma. Gusto yun man nilang pagnakawan tayo. Pero umpisa nung July 4, 1946, kung saan iginawad na nga yung ating kasalinlan, doon na nag-umpisa. Ano? At kung bakit pumayag ang Kano na doon sa 1935 Constitution na hindi kasama sa Bill of Rights ang right to keep and bear arms and right to trial by jury, malamang ang kanila pong argumento o pang-uuto sa mga Kano, pangguguyo ng framers po natin sa Ligang Batas, ano po, ay ganito. Mga boss, hayaan po ninyo. Pag iginawad na ninyo ang aming kasalinlan, magagawa kami ng panibagong saligang batas sapagkat ito naman ay Commonwealth Constitution ng itong 1935 eh. Malamang yun ang kanilang pang-uuto. So siguro, pumayag na rin ang Kano, no, hindi na nakipagbalitaktakan ng gusto. Sige, basta ayusin nyo. Ang nangyari, nung po iginawad na ang ating kasalinlan noong July 4, 1946, hindi na po na binago yung 1935 Constitution. Now, kaya ko sinasabi na huwad na demokrasya ito at pandiktadorya kasi yun ang ginamit ni Marcos para makapagdeklara ng martial law. Mind you, kahit huwag ideklara ni Marcos ang martial law, pwede pa rin siya mag-astang hari. Katulad ng ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Katulad ng ginawa ni Digong. Kahit di nagdeklara ng martial law, astang hari po sila. Di po ba? So, pinalitan nga ang ating saligang batas 1973. Pero malinaw na yung 1973 Constitution ay pandiktadorya na. No? Pandiktadorya na po yun. No? At dumating ang people power. Ganun pa rin ang pinaglaban ni Nagat Andres Bonifacio Gato sa Rizal na social injustices. Nadagdagan pa nga lalo pang dumami. No? Never again, sabi nila. Kaya nag-people power. Okay? So, nagtagumpay ang EDSA People Power of 1986. Anyari? Naglimbag ng panibagong saligang batas, 1987 Constitution. Pero ganun pa rin Hindi pa rin po nila, or to be politically correct, patuloy pa rin ipinagkait ang sovereign power nating mga soberanong mamayang Pilipino bilang hurado, bilang juror sa trial by jury, no? Dapat nandun po yung karapatan natin yon sa Bill of Rights. Ipinagkait pa rin po nila. So ano nangyari ngayon? 37 years after EDSA People Power Revolution, lalong dumami po ang naghahari-harian sa bayan. Lalong dumami ang mga abusado, traidor at kawatan. Kung dati-rati si Marcos lamang yung presidente na ngayon, lahat na ng mayor pwede nang maghari-harian dahil sa local government code. Dahil meron na po silang autonomy sa hininga ng local government code. So, yan po naging sitwasyon po natin. Alin? Kung halimbawa ay matino itong mga framers ng ating saligang batas, nako, wala pong Pilipino ang maghihirap kasi napakayaman po natin bayan Now, sandali lamang po ibalanda po natin itong atin pong juror awareness and open forum. Ano po? Para po matuto po tayo pare-pareho kung ano po yung ating pinaglaban na matagal ng panahon. Ano po? Ito po.
Juror Awareness and Open Forum ng ating pong Philippine Trial by Jury Movement. No? Kung juror po tayo sa hukuman trial by jury, panigurado po yung ating pong patriotikong obligasyon, no, ha? Sa ating mga kapatid, magagampanan natin ng husto. Kasi unang-una, hindi na makapagnakaw ang mga salot na kurakot sa kabambayan na hindi sila agarang himas rehas. O? At para masigurado yan, tayong lahat po, tayong lahat, no? Whistleblower. Yun po ang patriotiko obligasyon po natin. Bantayan, no, ha? Ang mga gumagawa ng anomalya sa ating gobyerno. At isumbong sa kinauukulan. Whistleblower po tayong lahat. Ano po? Now, pag meron po tayong nakitang anomalya na nangyari sa ating pong mga pinagtatrabaho ang ahensya sa gobyerno, magsumbong po tayo doon sa grand jury. No? Kung merong ebidensya tayo may lalakip, mas maganda. No? Kung wala, ikwento mo na lang yung modus operandi. Sulat mo. Imarites mo. At ihulog mo doon sa kanilang box, jury box, grand jury box, no? Hulog mo lang doon. Di mo kailangan magpakita ng mukha doon, di mo kailangan magpakilala. Pag nabasa yan ng mga grand jurors, diba? Collegial body yun, eh. Sila mag-i-issue. Constituent Assembly, third People's Initiative. Now, it says written in the... Oh. Nahingit ka muna dyan na Kilatis, ha? Huwag ka makipagsabayan kay Kilatis din. So, pinaka-the best, lagyan mo rin ng pseudonym. No? Pseudonym. Para at least palatandaan, no, na kapag ka ang iyong inireklamo ay may kaukulang pabuya, reward, mabilis mong makukuha dahil meron kang kopya o kaya may ebidensya ka na ikaw yung nagsumbong ng ganong mga katiwalian. At hindi ka maririsbakan. Paano ka maririsbakan eh? Hindi ka naman kailangan mapakilala. No? At yung mga grand jurors naman, pasikreto lang na nag-iimbestiga. Hindi alam most of the time nang iniimbestigan, siya pala iniimbestigan na sa kasong katiwalian. Ano po? So, ito pong mga grand jurors, siyempre, hindi din kilala para wag po silang marisbakan ng kanilang iniimbestigahan. At kahit pa malaman ng mga iniimbestigahan na sila nga iniimbestigahan, hindi na po nila maririsbakan din yung mga jurors. Bakit ka mo? Kasi hindi na nila magagamit. Kahit na sino ang konsupilato sa gobyerno, hindi niya na po pwedeng gamitin ang mga pulis at militar para sa kanyang illegal na gawain. Opo. At kung siya ay may death squad, ay mabilis na po masakote yan ng mga pulis at militar, dahil wala na po silang agam-agam pag tinutupad nila ang kanilang trabaho alinsunod sa ating saligang batas. Dahil yun nga, hindi na makukontrol ng kahit na sinong konsupilato sa gobyerno, kahit na ang Pangulo, yung pong mga pulis at militar. Pag sinibak niya sa pwesto ang pulis, dahil ayaw sumunod sa kanya, pwede na po siyang buweltahan ng kaso ng pulis at malamang siya po ay mananagot kung talagang may kasalanan siya dahil hindi kayang kontrolin na ng Pangulo ang trial jury. Maging ang grand jury na kumikilatis kung may probable cause. Ito naman trial jury, siya naman pong humuhusga kung akusado sa kasong korupsyon, human rights violations, land grabbing, at kung ano-ano pang mga kaugasan ay guilty o inosente. Hahanapin po ng mga trial jurors ang katotohanan. Opo, katotohanan naman po ang hinahanap nila, hindi kung ano yung batas.
Kung ano yung batas, yan po hinahanap naman ng judge, ng prosecutor, at defense lawyer. Gamit ang sentido común ng pagkaraniwang tao, po, tutuklasin ng mga jurors ang katotohanan kung sino ang sinungaling, yung bang nag-aakusa o yung akusado. Ang paghanap po ng katotohanan ay kayang-kaya kahit ng 7-year-old idiot. So, ala pong problema. At di rin po natin problema, yung sinasabi ngayon sa mga hukuman na kinakapos po sila na mag-iimbestiga sa ombudsman. Di po mangyayari yun. Sapagkat, at lalo na magdidetermina ng probable cause sapagkat mga mamayan Diba? Milyones po ang pwedeng lahat po tayo mga Pilipino, 18 anyos patas, kwalipikado maging grand juror at maging trial juror. So, hindi po problema yan. At lalo hindi problema ang pangangalap ng ebidensya ng grand jury. Opo? Kasi meron po silang subpoena power. Hindi katulad po ng iniisip ngayon nila na super body daw na mag-iimbestiga doon sa mga flood control projects. Ano po? Ala pong kung ang magtatalaga Pangulo, kakamkamin niya yung poder ng judiciary. Maging ng legislative. Kaya, unconstitutional po yan. Sa jury justice system po, taal na kapangyarihan ng grand juror ang isupwena. Katulad po ng ginawa nilang pagsupwena sa mga illegally recorded tapes ni noon ay presidente ng Amerika na si Richard Nixon doon sa Watergate scandal. At kahit na in-invoke pa niya yung kanyang executive privilege, hindi po siya kinampihan ng korte sapagkat ala namang executive privilege. Isa pa, ang sabi ng judge ng Korte Suprema, hindi pala judge, justices ng Korte Suprema, hindi mo po pwedeng harangin ang subpoena power ng mga jurors na we the people. So yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Sa madaling salita po, talagang mapipilitang magpakatino ang sino mang nakaluklok sa pamahalaan. Pati po yung kumulikotong, hindi na makakaporma yung kanila pong dagdag bawas. Bakit kamo? Wala na pong politiko na magbabayad sa kanila dahil sila man mismo makukulong sa hukuman trial by jury. Mabilis pa sa alas 4. Pati yung politiko na nanuhol sa kanila, makukulong. Isa pa, kapag naluklok na yung politiko sa pwesto, malabo na rin siya mangurakot. Sapagkat oras na mangurakot siya, mabilis pa sa alas 4. Himas rihas po ito. Siya nangurakot. Dahil sa trial by jury, napakabilis lamang po ng paglilitis. Finding of probable cause, 4 na araw on average. Paglilitis, 4 na araw on average. Po. Kasi pag unang prinsipyo po ng katarungan ay justice delayed is justice denied. So 4 na araw lamang po paglilitis. Araw-araw, umpisa alas 9 ng umaga, alas 4 ng hapon. Kinabukasan, tuloy-tuloy na naman. Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Kaya, si Kibuloy, kung talaga wala siyang kasalanan, dapat pumapalakpak siya kung doon siya nilitisin. Kasi patas yung hukuman trial by jury. Pero pag siya ay may kasalanan, na malinaw naman, talagang manghihilakmot siya. Dahil hindi katuhin ang mga trial jurors doon sa Amerika. At kahit sa bansa na may trial by jury, sa United Kingdom man, sa Germany, sa Switzerland, sa the Netherlands, sa Hong Kong, sa Japan, sa South Korea, hindi po nasisindikato ang mga jurors. Kaya doon, natatakot itong si Kibuloy. So, ang tanong,
paano po natin magagawa na mapalitan, mabaklas itong hukuman trial by palakasan ng mga abusado, ng mga traidor, ng mga land grabber, ng mga drug lords, waiting lords, pogo lords, smuggling lords, at mapalitan ng beauty ng hukuman trial by jury. Diba? Paano? Paano natin mababaklas ang matagal ng ginagamit laban sa atin ng mismo sarili natin mga nilokot sa gobyerno, ang kabuktutang hukuman trial by palakasan. Abay, siyempre, di nga ba sabi, the best thing to do, the best way to do things is to do it yourself. DIY po tayo. DIY. Paano? Hindi po tayo makakaasa na ito pong mga politiko ng administrasyon, maging ng oposisyon, ay isusulog, ihahain ang panukalang amenda sa Bill of Rights, para ilagay ang batas sa kamay ng mga mamayan bilang jurors. As in, amendahan po ito pong Bill of Rights section Article 3, Section 14, Paragraph 1. Paragraph 1, sigit po natin. Walang sino man ang maaaring sampa ng kasong kriminal o sibil, maliban na lamang kung may akusasyon o sakdal mula sa grand jury. At sa kaparehong artikulo, section, paragraph 2 naman, lahat ng akusado ay pagkakaluban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang trial by jury of we the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Yan po ang ating amenda, proposed amendment to the Bill of Rights. Ano po? Now, kung hindi natin maasahan yung pong taga-administrasyon at mga taga-oposisyon ng mga politiko, tayo po ay papasok sa political arena. Sa pamagitan po ng ating partido KKK Demokratiko, 2.0 Again, Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ang ating po mga kandidato manggagaling po sa hanay po natin. Partido po ito ng puwersa 99.9% sa pera. So sa ating hanay ng mga Chapera manggagaling po ang ating mga kandidato. Pinaka-the best. Lahat po tayo tumakbo. Ngayon, kung hindi man lahat tayo makakatakbo, iba ba? Alam nila, wala silang kakayahan o tinatamad, walang panahon, pwede naman mag-endorso. Lahat po tayo. So, umpisan ko na po ang aking endorso, pagkapagulo, po, sa 2028, Justice Antonio Carpio, ex-Chief Justice Renato Puno, Attorney Harold Respicio, BP Leni Robredo, dating Senadora Laila de Lima, dating Komisyoner ng COA Heidi Mendoza, Colonel Ariel Quirobin, Major General Renato P. Miranda, Colonel and dating Senador Antonio Terrellanes, Attorney Shell Jokno, isama na rin po natin na po. At maaaring madagdagan pa yan, mabago pa yan, pag-usad ng panahon. Kasi, ang numero 1 po rito, requisitos, po, para sila, ang mga aking binanggit, at yung inyong i-endorso, ay magiging opisyal na kandidato na ating partido, dapat yayakapin po nila yung ating plataforma numero 1, yung nga pong amenda sa Bill of Rights para ilagay ang batas bilang mga jurors sa kamay ng mga soberanong mga mamayang Pilipino. At hindi lang po basta bukang bibig ito. Lahat po nating kandidato obligado na pumirma ng covenant. Sagradong kasunduan sa mamayan kung saan nakaukit nasa
loob ng reasonable period of 30 days, 3 months, ano po, pag siya ay ating nainukulong, halimbawa sa Senado o sa Kamara de Representantes bilang district representative o kaya ay party list representative, no, ihahain po niya yung nabanggit na amenda sa Bill of Rights. At kapag hindi po niya ito nagawa, kailangan magbitiw po siya sa pwesto. No? Agad. At kapag naman hindi pa niya ginawa din yon, kahit na sinong botante, kahit di pa po natin kapartido, pwedeng gamitin yung kanyang pinirmahan na kasunduan, panlipunan, o kasunduan sa mga mamayan, yung covenant, para maghain ng petition for mandamus na siya po ay patalsikin sa pwesto doon sa Korte Suprema. Ha? At para sigurado na papatok natin mga kandidato, tayo din pong puwersa, 99.9%. It's a pera ang makinarya politika. Ang number 1 po nating ambag, yung tigi-tigisa po nating sagradong boto. Sandamakmak po yun. Hindi po, wala po tayong pera-perang politika dito. Ano po? Oh, wala po. Hindi po natin ipapauso rito yung pera-perang politika. Ang meron po tayo, plataforma. Bukod po dyan, sa amenda numero 1 na pangunahin po natin plataforma, meron pa 14 na iba pa. At yan po ay may kaugnayan, ukol po doon sa pagpopondo sa mga kooperatiba, pautang ng gobyerno para sa magiging miyembro ng mga kooperatiba halimbawa ng pangingisda, yung bang mga factory ships, no? Ang ating po i-deploy diyan po sa West Philippine Sea para hindi mabubuli. Ito po yung mga ichik, no po? At syempre, agrikultura, sa pananahi, sa mga basic necessities, ano, yung consumer's product, no? Yung mga ganong mga kooperatiba ang atin pong papupunduhan sa gobyerno. Utang po yun. Babayaran po ng miyembro. Pero siyempre, malaki po ang pagkakataon na mas hayahayang buhay ng mga kapwa po natin Pilipino, lalo pwersa 99.9% sa pera, sapagkat may sweldo na siya sa kooperatiba, may dividendo pa. At, kabahay, yung lupain na niland grab ng mga land grabber na yan, no, ha? Babawiin po natin yan. Alinsunod sa batas, ano po, yung stewardship of ownership at yung ating land use law. Commonwealth Act 141, tingnan po ninyo. Meron naman pong limit kung ilang hektarya o ilang metro kwadrado ang pwedeng pag-aariin ng mga Pilipino. 18 anyos pataas. And so, siguro naman po, malinaw na hindi po tayo nang uuto o nang guguyo laman dito. Na meron po tayong konkretong panukalang batas para korupsyon matuldukan sa gobyerno. Para lahat po tayo, ng mga soberanong mga mamayang Pilipino, ligtas at mga milyonaryo. O hindi mamilyonaryo, hayahayang buhay. Sapagkat napakayaman po ng ating inang bayan. Hindi po mahirap ang Pilipinas. Marami po tayong mga ginto, pero hindi po tayo nakakatikim. Yung nakapwesto lamang sa gobyerno, ang namumunini dahil kanila pong kinukurakot at hindi sila napapalagot dahil kontrolado po nila ang hukumang o ang kabuktutang hukumang trial by palakasan ng mga abusado, land grabber, traidor, drug lord, pugo lord, smuggling lord, etc. etc. Na mga politician o mga kawatan, kuno ay politician. Saguhin po natin yan. Magkaisa po tayo rito sa partido, sa pagsusulong ng Juro Revolution. Hindi lamang para makinabang tayo mga isapuera sa kasalukuyang henerasyon, bagkos
para makinabang din ang ating pong mga kaapu-apuhan. Sa susunod po nating salin lain kayong till His kingdom come. Kaya, dapat lang, juror ka. Ito pa rin po inyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagarito lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa, muli, pahirit. Pahirit po ng suporta dito po sa ating YouTube Advocacy Channel. Para naman ma-monetize po ang ating pong channel, Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada Contra Kurakot, at nang may pambayad naman ng inyong likod, ng internet, ilaw, no ha? At yung atin pong papalitan nitong TV natin. Nabavirus na rin po yung ating laptop po. At syempre, para mapag-ibayo po natin ang ating paglilingkod sa inyo. Ng mga itsapuero. Again, may God bless us all. May God bless Philippines. Ano ba tayo dito? Ano ba yun? Thank you.